Promise mga kapatid, in-house kapatid, in-house. Eh sir, ano ba yung mga mainframe yan? Yung computer na pinag-usapan natin, hindi yan laptop ha? Hindi yan desktop. Yung malalaking computer. Yung parang refrigerator, mga galon. Hello? Yes. Na ang trabaho ng ganong kalaking computer is para ka makapaglaro ng magandang Flappy Birds. Yun yun. Joke lang. Pero yung mga ganong kalalaki, atong kinagandaan. Lahat po yung mga kaibigan ang may-ari mo sa Royal. Eh, sir, saan located yun? Yun ang secret. We do not divulge that location. Basta importante, lahat sa atin yun. Eh, syempre, kayo meron kayong laptop, nandun ang files mo sa laptop. May hard disk kayo, wala? Yeah. Para saan ang hard disk? Storage, backup. Yes or no? Yes. Para pag nag-crash ka, may backup ka. Mga kaibigan, may backup din tayo. May backup din tayo. Pero yung backup natin mga kaibigan, wala sa Pilipinas. Wala. Bakit wala? Kasi mga kaibigan, kung mag-crash ang buong Pilipinas, for example, nag-crash lang, theoretically, nag-crash lang siya, may backup ka sa ibang bansa. Yes. Ganun ba yun, sir? Yes. Ngayon, may alam ka, sir, di ba, sa IT? Tanong ko, mahal ba mag-maintain ng system na 24/7? Mahal? Mahal o hindi? Bakit mahal, sir? Kasi online. So, ano ngayon kung online? Binabayaran yung provider. Tayo provider, di ba? Mapal. Mahal yung storage yung terabyte. Mga kaibigan, kasi for this to run, hindi lang naman tayo may-ari lahat ng hardware, yung mainframe tayo lahat may-ari. Pero for this, mga kaibigan, meron ka kasi pang kinakabitan pa na pinaka-internet talaga eh. Domain. Ha? Domain. Is it domain? Hindi lang yun. Basta marami pang binabaya para for you to maintain this. Nagets nyo? Hello? Yes! Now, ang kinaganda mga kaibigan, lahat yan in-invest ni Royal. Why? For the integrity of the system. Palakpakan nyo yung guys. Mga kaibigan, you will be surprised. Kasi bakit? May mga makikita ka kasi may mga hardware dyan. O sabi hardware ng mga kung ano-ano ha. Construction supply ha. Saan ko ituturo ulit to? Hindi ba natin pwede angat, sir, yung ano niya? Sensor niya? Hindi. Hindi pwede, no? Di ba natin pwede angat yung computer? Can you click it for me again? Can you click it for me up to the corporate structure? Yeah, one more. Click again, click. Yeah, okay, stop. So, ito yan. Mga kaibigan, ang namamahala dyan is an IT expert also. Sino yung kapatid? Siya po si Mr. Eric Castañeda, the son of the chairman. So, the son of the chairman, the daughter of the chairman. Dalawang taong pinagkakatiwalaan niya. Importante kasi mga kaibigan, yung pwede mo ipasok din mapagkakatiwalaan. Kasi pinag-uusapan natin dyan, hindi basta-basta pera. Yes or no? Yes! Yes, di ba? Ito maganda mga kaibigan. Itong VP for Business Development and Sales, ang trabaho nila, department nila, sila gumagawa ng mga brochure. Sila gumagawa ng ating mga price list, yung mga designs. Anything about designs sa kanila. Yung packaging sila. Yung ating Royal web page design, yung fan page natin sa Facebook, sila lang ang gumagawa nun. Yung ating mga picture, lahat sa kanila. Yung ating mga videos, lahat sa kanila. Lahat po yung kapatid in-house. In-house mo yung lahat, mga kaibigan. Nakita niyo yung bagong logo ng Wisdom Circle. Yes. Executive Circle, nakita niyo lahat yun? Yes. Maganda ho ba? Yes. Maganda ang gumawa nun. Nag-design nun. Yung pag ikaw nag-Executive Circle, may plaque ka. Plaque of recognition, sila lang ang gumagawa nun. Yung profit, sila din ang nag-design nun. Lahat ng design, itsura ng Royal sa kanila. Yung packaging, pati yung formula ng ating mga produkto, kombinasyon, sa kanila lahat yun. Yung research and development, sa kanila lahat yun. May mga grupo yan, may mga team din yan. Ang namamahala dyan, wala iba ko si Miss Josara Nolasco, the wife of the President. So nakita mo lahat, puro family. Kasi bakit? Para intact
Nagets nyo? Tapos mga kaibigan, sa marketing mga kaibigan, this is the department na sila bahala sa training, sa mga module. Di ba? Ang namamahala dyan, ako. So, daughter of the chairman, son of the chairman, wife of the president, ex-mate of the president. Sir, bakit mo pinakita yan? Kaya ko ito pinakita sa inyo is how I understand this. Si chairman, may dalawa pa siyang anak, isang babae, isang lalaki. Yung isa niyang daughter, pwede naman kasi ang ilagay niya dito yung isa niyang anak na lalaki. Or pwede yung daughter niya na babae, kaya nga daughter, babae, di ba? Isa niyang daughter. Pero bakit? Because what the chairman wants is, yung ilalagay ng head per department are the people who are capable enough or can do the desired job. Yung karapat-dapat doon at kayang gawin, yung dampanan, yung posisyon na yun. Yung isang anak kasi ni chairman, chef yun eh. So, di ba? Sabi mo sa katabi mo, integrity. Integrity. Sir, ano ba integrity? Ang integrity, mga kaibigan, hindi ko ba na, ito ibig sabihin integrity. Kung anong sinasabi mo, ginagawa mo. Yung kahit wala nakatingin, ginagawa pa rin yung tama. Nag-gets yun? Yes. Integridad. O so, sir, ano ibig mo sabihin ngayon? Ganito siya. Ang finance, isa sa departamento ng Royal na may pinakamaraming empleyado. Pinakamadami. Okay? Alam niyo ba, mga kaibigan, ang finance ang gumagawa ng check-in ninyong lahat? Yes. Sir, talaga? Now, imagine mo yung efficiency dahil sa efficiency. Monday, cut off. Tuesday, Wednesday, sa Thursday, makukuha mo na yung cheque. Masaya ka na. Yes or no? Yes. Okay, good. Now, pagdating ng cut-off, Tuesday and Wednesday, ginagawa yung cheque. Tama mali? Paglabas ng cheque mo, nandito yung pangalan mo. Tapos, may dalawang pirma. Yes or no? Yes. Lahat ng pirma, mga kaibigan, kung mapapansin nyo, mano-manong pirma. Yes. Mano-mano, hindi naman napapasin yung cheque nyo. Ito, computerized to amount. Computerized to. Date computerized. Pero ito, mano-mano yan. So imagine mo mga kaibigan, kung ilang cheque ang pinipirmahan nila, linggo-linggo. Analyze. Ang bronze, ang kumikita from 10,000 hanggang 49,999. Ang silver, 50,000 hanggang 149,999. Ang gold is 150,000 hanggang 29,999. Ang platinum, 300 until infinity. Ang bronze, we have more than 1,000 plus na kumikita. Ang silver, we have almost 200. Ang gold, almost 100. Ang platinum, almost 100. Mga kaibigan, yan ang pinipirma nila linggo-linggo. Hindi pa kasama yung 10,000 below. Sa loob ng 2 araw. Mga kaibigan, integrity, check and balance. Bago pirmahan ni finance, chine-check mo lang yung IT, isa-isa yun. Chine-check ni IT, then i-check ng audit, tsaka pipirmahan nila. All in 2 days. Lahat yan ginagawa sa Manila, sa Quezon City Head Office. Tapos, pag napirma na, ipapadala sa mga branches. All in 2 days. Ipapadala sa abroad, sa Dubai, Singapore, Taiwan. All in 2 days. Can you now see the efficiency? Yes. Check and balance. Integrity. Bakit? Lahat ng mga empleyado ng finance, lahat ng empleyado ng operations and IT, bago sila maging empleyado ng Royal, may mga kontrata. Bawal mag-network. Bawal mag-network. So, ibig sabihin, fair enough kasi bago ka namin tanggapin, bawal ka mag-network ha? Yes sir, hindi ko po yun. Tanggap nila. O sige, empleyado ka na. Up to the 3rd generation. Next po, kunwari, if this is you, bawal ang asawa, anak, kapatid, nanay, tatay. Bawal ang pinsan, uncle, auntie. Why?
Integrity. Bakit? Kasi kung ikaw ang staff ka ng finance, ikaw gumagawa ng cheque. Eh kung ipangalan mo yung cheque sa pamangkin mo, sa pinsan mo, o yung cheque mo, cheque na pala niya. Sa operations at IT, sila gumagawa lahat ng network, di ba? Encoding, napapasok sa kanila eh. Ang laki ng grupo mo. Eh kaso, eto, nag-network. Magugulat ka, yung downline mo, downline niya na. Oh, tama ba rin? Yes! Kaya niyo yun? Integrity. So, tanong ko, okay o hindi, mga kaibigan? Okay. See, ganun natin pinoprotektahan yung sistema. Ito ba maganda? Extra paano yung business development sales? Mga kaibigan, they're allowed to do network. But, the moment na nagkaroon tayo ng web, ng fan page sa Royal, sa Facebook, bawal na. You know why? Doon sa fan page, nakalagay din mga ating yung mga sabon, di ba nagpo-post tayo ng mga videos? Marami doon nag-i-inquire na eh. Yes or no? Yes. Mga kaibigan, they're the one who's handling that. And if they're allowed to do network, edi pinagkukuha na yung mga inquiries doon. See? Integrity. My department, kami allowed. But we are not required. Now, why do I ask my people to do network? Ladies and gentlemen, because we do the trainings. We cannot do training based on theories. I told you a while ago, the last time I did network was 2011. November. So, ibig sabihin, ngayon 2014 na. Ang hindi ako magne-network, kapatid, ang training ko sa inyo, 2011 pababa. Nagsimula ako mag-network 1996, panahon nun, pager pa. So, grabe pa rin, invite kayo, i-page mo sila. Pero bakit ako confident mag-training? Because I also do network, may downlines din ako. Diba? So, you are kind of, you are secured that whatever I teach you, I also do it. Yes. And whatever I teach you, ginagawa ko, at kung ano ginagawa ko mga kaibigan, i-share ko sa inyo. And kung kayo na-Indian din ako. Kung kayo kinakantsawan din ako. So I know your pain because I felt your pain. Yes. Eh, alam ko din kung paano mag-encode, dahil nag-encode din ako. Alam ko yung pakiram na, tatawagan ka ni downline, upline, bili tayong products, pera sa'yo. Alam ko yung ganun pakiramdam. Alam niyo yung pakiramdam na bibili ako ng package sa ipapa-DHL ko sa ibang bansa. Alam niyo yung pakiramdam. Alam niyo yung pagagalit namin ko sa'yo. Kasi yung product namin na-hold. Sasagot niyo, bakit? Ako ba nag-hold? So I know how it feels. So isipin mga kaibigan, whatever is happening right now, I felt it too. Nag-gets nyo? And alam ko rin ang pakiramdam, pag may training ka na downline, may training down naman ng executive circle, I know how it feels also that may downline na rin ako executive. So alam ko na yung pakiramdam nun. So nag-gets nyo? Yes. Eh sir, paano pa napakita rin yan? Alam para may intindihan is because of etong lahat ng ito, ginawa ng ating chairman at president to make sure na maayos ang sistema ng Royal. Yes. Tanong ko, maganda ba yung system? Yes! Eh di sir, halos wala na silang ginagawa, hindi pa tapos yan. Ito yung department namin. Iba yung department ni Press. Ito ang department ni Press. Our president handles international affairs, ethics department, the branches, and human resources. International affairs, ito yung mga international branches. Siya ang nag-aasikaso niyan. Ethics department, lahat na may reklamo, kung nasulot ka, niloko ka ng kapwa mo distributor, isumbong mo dito sa ethics department. Mag-isulat mo, ethics@royalbusinessclub.com. I-send mo, email mo yan, ipaliwanag mo, kahit Tagalog, Chinese, English, Taglish, bahala ka, ikwento mo doon, ipadala mo dyan. Kung meron kang kwentong negative, kung meron kang reklamo, isulat mo dyan. Huwag kang magkukwento-kwento dyan, kasi pag nagkwento-kwento ka lang dyan, chismis lang yan. Okay? Diyan mo yan. Tapos may magbabasa niyan, mga staff. Pag nabasa ng staff, okay na yan, tsaka makakarating kay press. Are we clear? Yes. Branches. Ano ba yung branches? Ang branches, mga local branches natin.
They are the one in charge sa pag-expand ng mga branches ng Royal. Nag-aasikaso ng mga branches ng Royal. Meron diyang manager sa branches at may mga OIC. Sa ilalim nila, OIC per branch. Tapos may pinaka-head branch. And then this department reports directly to the President. Are we clear? Yes. HR department. Itong HR manager siya ang nag-recruit ng mga empleyado ng Royal. Both here and abroad. They report directly to the President. Sir, anong purpose ko bakit ko pinakita yan? Ito ang pinaka-main purpose ko. Para malaman ninyo na kung nawala man si President at si Chairman, nasa abroad sila, they are physically not available. The company will still run. Nagets nyo? Because there are people equipped enough to run the business. Eh sir, paano kung nawala naman si Finance? Nawala to. Kapali, huwag ka matakot. Finance? Magaling si Chairman dyan. Banker si Chairman. Hello? Yes. Eh sir, paano kung nawala yung IT? Yung head ng IT. Huwag ka matakot. Si Press, IT yan si Press. Eh sir, paano kung wala itong sa business development? Huwag ka matakot. Asawa niya yan. Tama? Eh sir, ikaw, pag ako wala, huwag kayo matakot kasi may mga tao sa ilalim. Nandiyan si Mr. Flamingo, Beling Tagabaw, si Bong Siludo, nagtatraining sila. At huwag kayo matakot kasi bakit? Si Press, networker, magaling mag-training si Press. Yes. Magaling mag-training si Press. Hindi nyo lang kasi narinig na lately, pero magaling siya mag-training. So tanong ko ngayon, will the business lang kahit may wala dyan? Yes. So, are we stable? Yes. So proud ka ba na maayos ang sistema natin? Yes. Ganun kaganda ang sistema natin. Eh, palakpakan nyo siya. Mga kaibigan, infrastructure is what I'm very excited about. Pilipinas, we have 18 branches sa Philippines. Abroad, we have Taiwan, Dubai, Singapore, and soon to open, UK, South Africa, and Saudi Arabia, and also Abu Dhabi. Kuwait. Sige, picture right. Okay? Now, mga kaibigan, meron din po tayo tinatawag na meron pa tayong bagong kumpanya. Ako si Royal. Royal. Si Royal, nagbukas ng branches. Local, tsaka international. Yan yun. Tapos si Royal, nagbukas ng isang kumpanya pa. Hindi networking. Traditional business naman. Ano yun? Nag-open tayo sa DAPSA. Dubai Airport Free Zone Area. Sir, ano ba yung DAPSA? Isa siyang bodega lang. Bodega, ano nilagay mo dyan, sir? Mga produkto ng Royal. Bakit, sir? Mamaya explain ko sa inyo. So, hindi ko dalawa negosyo ni Royal. Networking. Products, okay? Tsaka isa, bodega. Sa DAPSA, sa Dubai. Ano yun? Ito yun. This is the world map. Okay? Pwede nyo patay natin ito sa lens. Yan. This is the world map para makita nyo mabuti. Within this world map, ayan ang Philippines. Second country, we open Taiwan. Ayun Taiwan. Philippines, Taiwan. Third country, mga kaibigan, we open Dubai, UAE. So we now have Philippines, Taiwan, Dubai. Then we open Singapore. Nakita niyo yung location na? Yes. Okay so tandaan niyo mga location guys. Tapos, soon to open, United Kingdom. Ayun o. So we now have Philippines, Taiwan, Dubai, Singapore, UK. Then we're going to open South Africa. Ayan. Diba? Then at the same time, Saudi Arabia. And then also, Kuwait. Clear? Yes. And also Abu Dhabi, which is also in UAE. Mga kaibigan, hindi ko nakakalam, explain ko lang. Ang bansa kasi tawag dyan, UAE, United Arab Emirates. UAE. Ang UAE, nahati yan, hello. Ang UAE, mga kaibigan, nahati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nahati o yan ng 7 probinsya. Ang Pilipinas, may province of La Union, province of Benguet, province of Pampanga, province of Bulacan, di ba? Sa UAE, ganun din. Instead of calling it province, they call it Emirates.
Kaya United Arab Emirates instead of United Arab Province. Di ba, Baduy? Oh, United Arab Emirates. One of the provinces of Emirates is Dubai. Another province or emirate is Abu Dhabi. So ngayon mga kaibigan, nag-open na tayo sa Dubai at mag-open tayo sa March sa Abu Dhabi. All in just one country. Are we clear? Yes. Okay, good. So klaro na yan. O sir, ngayon, paano yan? Mga kaibigan, sabihin mo sa katabi mo, location. Location. Sa another thing, positioning. Positioning. So sir, ano naman yung positioning? Ganito yan. If we open United Kingdom, lahat ng produkto galing Pilipinas. So para makarating ang produkto sa United Kingdom, babiyahe yung barko dito, sa ilalim, paakyat dito. Pagdating sa UK, expired na yung products. Tagal eh, di ba? So, ang ginawa ng kumpanya natin, mga kaibigan, nag-open tayo ng DAPZA, Dubai Airport Free Zone Area Networking, Warehousing, DAPZA. Ang DAPZA, mga kaibigan, isa siyang free port area, na meaning, pwede isang international na compound yan sa Dubai, na pwede kang maglagay ng bodega ba? Mag-rent ka ng bodega. Kaya lang, para ka mag-rent ng bodega, ang pinag-usapan dyan, milyon-milyon dolyar. So, hindi pwedeng small-time kumpanya ka na maglalagay kasi lugi ka eh. Bakit? Kasi bodega lang yan eh. Walang income dyan. Hindi ka pwedeng pumunta sa loob ng DAPZA, kakato ka. Pagpila ng kotse. Bawal! Are we clear? Yes! Bodega lang, as in literal, bodega lang siya. Gano'ng kalaki? Siguro mga 4 na palapag yung taas. Basta mataas yun. Tapos, fully air-conditioned yun. Para lahat ng produkto natin, sariwa, fresh pa siya. So, ang ginawa ng Royal ngayon, lahat ng produkto sa Pilipinas, ilalagay dito sa DAPZA. So, dyan natin ilalagay yung bodega. Okay? Tapos, para from Dubai, mabilis na siya ipadala sa South Africa. Mabilis na lang sa Saudi, sa Kuwait, sa UK. Nag-gets nyo na ngayon? Yes! Correct. Ngayon, kasi ito yun, di ba? Then, next yun. Bakit sa UK? Ba't hindi nilang lagay sa Germany, sa France, sa Spain, sa Ukraine? Di ba? May gera pa doon, di ba? Bakit hindi doon ilagay? Mga kaibigan, kasi ang Europe is a Eurozone. Pero, ang pinaka-mother ng Europe is UK. Kaya pansinin mo, lahat ng Europe, ang pera, euro. Ang UK lang, pounds pa din. So parang yan ang siga doon. Yan ang harit doon. So ngayon, kung ma-aprobahan tayo dito, lahat, do you think pag na-aprobahan ka sa UK, aprobado ka na lahat yan? Yes. Yes or no? Yes. Yes. And here's now the best part. Lahat ng paras ng Royal, approved na sa UK. Yes. So, okay ba yun guys? Yes. So, tanong ko ngayon, may downline ba kayo sa Europe? Yes. Anong bansa? Italy. London. Denmark or ano? Sweden, Liverpool. Ganito guys. Mula Europe, mula England, sasakay ka na lang ng train. Underground sa dagat. Labas mo, France na agad. From France, land trip na lang yung lahat. Lahat mabilis ngayon magpadala na. Galing UK. Ngayon, ano pang mabilis ang kapatid? From UK, ito Atlantic Ocean. Tawid lang ng dagat, Amerika na. So, itong side na to, kapatid, New York, Philadelphia, Washington, lahat, nandiyan na lahat yun. Georgia, Atlanta, nandiyan na lahat na area na yan. Mabilis na ngayon. Eh sir, paano dito sa kabilang side ng Amerika? California. Ang California, instead of kukunin mo sa UK, kunin mo sa Pilipinas, daan ka dyan, labas ka sa kabila, dito ka yan. Kasi ikaw, bilog naman ang mundo, di ba? So, kami lang, may warp zone ba? So, maayos ba yung sistema natin? Yes. And syempre mga kaibigan, the world, mabilis na lang lahat ito. Pag nasimulan na natin sa UK, tsaka sa South Africa, tsaka ito. Palakpakan yung sure na guys. Sa mga baguhan, ito gusto ko share sa inyo. Pag nag-open ng branch ang Royal, o sinabing branch, ang ibig sabihin nun,
tayo may-ari. Ang may-ari niyan, Royal, hindi ibang tao. Do not be deceived by some people telling you, meron kaming branch sa ganitong bansa, sa ganitong bansa. Mga kaibigan, kasi magugulat ka. Kasi marami ako nakita, ganito pala nangyari sa iba. For example, bansa nila, kunwari Iraq, di ba? Sa Iraq. At sa Iraq, may sari-sari store. Sa sari-sari store, naglagay ka ng isang product ng Kojic ng Royal. O, pare, meron na kami sa Iraq. Nagets nyo? Hindi ganun si Royal. Pag sinabing merong branch sa bansang yon, ibig sabihin, yung ating produkto talagang nakaregistered sa bansa na yon, yung ating kumpanya nakaregistered sa bansa na yon, at ang ating kumpanya at produkto may sariling opisina talaga na ang binibenta, Royal lang. Yes. So, that's one thing you can be very proud of. Tsaka, lahat ng mga nagiging downline mo dito, sa bansang ito, ng branch natin, pag yung kumuha ng cheque talaga Royal at pera nila ng bansang yun. Hindi peso. Nagets nyo? Yes. So, doon ko may makakinala, maayos ang sistema. Maayos ang sistema natin. Yes. Ngayon, sir, gano'ng kaayos? O, ganito. Nakuha ko to sa Facebook eh. Pakailan ulit bigat. At yung office ng kuha ito. Inaayos na. Okay? Eto, kapatid. Dubai, nire-renovate na. Ano si Press? I just got this picture from Facebook kasi. Saudi Arabia, meron na rin, no? Mga kaibigan, we bought a 4-story building sa London. London is the most expensive real estate sa buong mundo. Bumili si Royal ng 4 na palapag na building. So tayo ang may-ari ng building. The whole building, Royal lang yan, kapatid. Yes. So, kung nag-iisip ka ba, sir, totoo ba ang Royal, kapatid? Kung hindi ka paniniwala, ewan ko na lang. Tanong ko, okay o hindi? Okay. Di ba nakakatuwa na alam mo maayos ang kumpanya mo? Yes. Kaya kung nag-iisip ka, may duda ka ba? Di ba? May duda ka pa eh. May duda ka pa eh. Are you proud of the achievements ng Royal? Yes. Di ba parang ang sarap malaman na, yun mo, UK yan ha? Ito yung sa Saudi, meron na nga ito. No? Inaayos na. In-announce na nga ng ating presidente. Sa Kuwait, meron din. Ito na rin, no? Kaya very soon mga kaibigan, whether you like it or not, babiyahe talaga tayo lahat. Yes. Siyempre tayo sa ibang bansa. Yes. Now, mga kaibigan, products oriented. Si Royal, may beauty products, food supplements, health beverages. Sir, mga kaibigan, tanungin ko po kayo, anong paborito niyong products ng Royal? Performax na, sir. Mga kaibigan, share ko sa inyo ito ha. Ako, paborito ko product, yung ating facial ha. Ganito ako maghilamos. Una, facial foam wash daw po lang. Pagkabanlaw, papaya soap. Sandali lang, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Banlaw. Okay? Pangatlo, anti-aging soap. Para may moisturizer. Yan. Pagkatapos mga kaibigan, banlaw, pinkish toner. Yan. Tapos, sa gabi, magre-rejuve ako, rejuve. Yan. Pagkatapos ng rejuve mga kaibigan, tsaka ako maglalagay ng anti-aging cream. Tsaka ako matutulog. Gabi-gabi ganyan ang aking regimen, kapatid. Sabi, ba, sir, ba't ang dami? Eh, mayaman ako, bakit? Yan yung mga kaibigan. Ladies and gentlemen, you have to be the products of your product. Tama ba ako mali? Tama. So, dapat ganun, kapatid. Ngayon, ito. Sa mga food supplement, ang paborito ko, fiber rich. Listen guys. Ang favorite ko, fiber rich. Bakit fiber rich? Kayo, nagpa-fiber rich ba kayo? Yes!
Sino dito ang hindi pa nakaka-try ng fiber rich o hindi nagpa-fiber rich? Okay, bakit? You don't know how to use it? Okay. Nandidiri kayo. Okay, good. Okay lang yan. Tignan mo to. Anong trabaho ng fiber rich? Ito ang ating bituka. Ang bituka may vilay. Listen guys, listen. Ang vilay, yan yung tuwalya. Pag dumaan din ng pagkain, ito magsisipsip ng ating mga kinain. Pag hinati mo yan, cross-section ang hinarap sa inyo, itong itsura niyan. Yan ang vilay. Problema mga kaibigan, kapag mahilig ka sa mga pagkain may preservatives, may mga preservatives, tosino, hotdog, hamburger, okay? Mga chest curl, yan. Mga chepe, yan. Yan kasi lahat naman ng pagkain kasi naman pinili mo, mga delata, may mga preservatives naman talaga lahat yan. Here's the thing, dumidikit yan dito, it creates toxins. Na tumating pa ng mga kaibigan, remember, itong vilay, ang trabaho nito magsipsip. Kaya lang, pag dumadami na yung mga toxin, ang sisipsip na yan, yung mga toxin na lang din. Kaya kahit kumain ka ng mga supplements natin, kung barado ang ating bituka, hindi rin masisipsip yun. Kaya minsan mga kaibigan, pag barado na, nagkakaroon ng constipation, ang masakit, inom ka ng capsule ng gluta. Pag pupo mo, labas mo, capsule pa din. Sabi ng iba, ganito sinasabi ng sir, kasi nakakadiri eh. Pag uminom ng Paris, parang bubo. Tama mali? Yes, normal yan kasi ganyan din naramdaman ko dati. But here's the thing. Breakfast, lunch, dinner. Listen na, breakfast, lunch, dinner, midnight snack, merienda. Kinabukasan pa nagpupo ka. Breakfast, lunch, dinner, merienda, midnight snack. Now, ang tanong, saan naiwan yung iba? Sa bituka. Ito ang small intestine. And then, this is the appendix. Then, this is the large intestine. Ascending colon, transverse colon, descending colon, duodenum, and the anus. Yan yun. Mga kaibigan, nandito yung puti mga pupo. Kapag ang pupo mo naiiwan dito, darating ang point, may iwan yan. Mag-ano yan, mag-iipon ba? Pag umabot yan dito sa transverse colon mo, dito na puti mga pupo na, lulubog yan. Kasi mabigat eh. So magiging prolapse colon yan, kanyang bagsak yan. So, dadagan, kaya parang ang bigat parati ng puson. May mga taong payat, maliit ang tiyan, pero malaki puson. Mataba daw, hindi ka mataba kapatid, malaki puson mo, ano yung puson mo? Sa loob ng bituka, ano naman yung bituka? Pupo. Huwag iba tawag, totoo yan. Minsan may mga tao tulog na. Tulog siya 8 oras, pero pagising parang pagod pa rin siya. Tama mali? Why? Because kahit tulog ka, yung utak hindi nakakapagpahinga. Kasi yung colon natin, nagtatrabaho pa din. Na dapat nagre-relax na. Why? Kasi constipated. Hindi araw-araw ka nagpupupo eh. Mga kaibigan, kahit araw-araw ka nagpupupo, ang tanong, ano ba itsura ng pupo mo? Jumbo, putok, titpits, chunks. Hindi ka totoo. Jumbo, putok, titpits, chunks. Even if magpupo ka, mga kaibigan, wala yan sa gano'ng kadalas magpupo. Ang tanong, gano'ng kadami magpupo? Diba? Minsan mga niknak-niknak lang. Honestly. You know why I always emphasize with fiber rich? Because I always believe, mga kaibigan, we are what we eat. If we eat good food, good body. Lousy food, lousy body. Mga kaibigan, we have to eliminate the toxin. And the only way you can eliminate the toxins, mga kaibigan, pawis. Ihi, wiwi, tsaka pupo. Eh mga kaibigan, yung mga kinain, di ba? Kadiri naman lumabas ang pupo sa pawis, di ba? Pare, alam mo, pinapawisan ako, kaya naman sangsang eh. Tama mali? For it to be eliminated, mga kaibigan, sa sipon, sa plema. Kadiri naman, pupo. Di ba, kadiri? Mga kaibigan, take care of your body. Simulan mo with our fiber rich.
Eh sir, kasi nakakadiri eh. Saka nakakadiri yung texture. Kasi bubo. Yes or no? Yes. Damihan mo yung tubig. Damihan mo yung tubig. Para pag uminom ka, maayos. Kasi pag hindi ka sanay, parang, di ba, buo-buo. So damihan mo yung tubig para maging malabnaw. So hindi masyadong buo-buo ang dating. Para lang siya may mga pulp bits ang dating niya. Kasi pag konting tubig kapatid, buo-buo talaga yun. Pero kasi ako sanay na. Konti lang nilalagay ko yung tubig para isang lagong lang gusto kagad. Tapos tsaka ako siya habulin ng tubig. Ako naman, ginagawa ko sa bahay is fiber rich may halong recharge. Diba? Mayaman ako, diba? It's up to you, mga iba, wife ko nilalagyan ng orange juice. It's up to you kung ano gusto mong halo. Basta importante yung fiber rich makapako sa katawan nyo. O gusto mo, halo naman Jack Daniels, diba? San Miguel! Mule tayo, vodka, bahala ka, lambanog, yan, sige. Sakla, pagpulutan natin, fiber rich, yan. When you go home, try nyo ngayon. Try it just for fun, Habang nakupo kayo, kaya nyo bang abutin yung puso nyo? Yes. Subukan mo i-push yung puso mong gano'n. Gano'n. Pag ginagawa mo yung puson, pakiramdaman nyo yung pindot mo na gumagana sa puwet. Okay ka naman? Kapatid, dito, puno-puno na yan. Hindi ka totoo. Ano siya, di mo gumagana yun? At ranas, diba? Nag-gets yung sinasabi mo? Yes! May isa lang, patalong, may lumuwas agad. Pero, honestly mga kaibigan, di ba gusto natin isa sa mga, anong pinakagusto isa sa mga gusto yung product? Ngayon, partners ka. Di ba gusto yung gluta? Yes. Yes or no? Bakit gluta? Yes. Kasi? Mapaputi. Mga kaibigan, paano yung mag-effects rin kung barato ka? Nagets nyo? Sabayan nyo ng fiber rich. Ako pag may kliyente ako, ano sinasabi ko? Gusto ko buhay ng gluta. Well, ma'am, kasi para mas lalong effective yan, mag-fiber rich kayo, ma'am. Para mag-cleansing kayo, para mabis ma-absorb ng katawan ninyo. Ganun ba? Kailan ba kayo ng gluta? Hindi ba, bilhin nyo na siya sabay. Pero mag-fiber rich kayo, first 3 days, fiber rich kayo. Tapos on the 4th, 5th day, tsaka kayo mag-gluta. Mas ramdam nyo siya. Para malinis. Nakapit ako ba dalawa? Honestly, sa totoo lang, ang marketing site, nakabenta ka talagang dalawa. But if you want your clients to love the products, i-cleanse mo siya. Importante yung cleansing. Importante ang cleansing. Parang ganito. Tignan mo yung pader na to, di ba? May bukol-bukol na. Ito, di ba? Kung gusto ko itong pagandahin, pag pinituran ko lang yan, akin pa rin yan. Magtutok lang pa rin yan. Hindi effective. Kailangan ko mag-cleansing. Ang bakbakin ko talaga dapat yan. Same thing with fiber rich. Bakbakin mo na lahat ng dumi. Para pag tinumot, suwabe lahat. Otherwise, magugulat siya. Yung pag inom niya ng grapeseed, paglabas, capsule pa rin yung grapeseed, di ba? Sayang kung hindi siya. Are we clear? Yes! Sabihin mo sa katayo, mag-5 minutes ka. Can I be straight with you guys? Yes. Mga kaibigan, it is wrong. You do not drink fiber. It is wrong. Number 1, royalista ka. Yes. How can you expect your people to patronize the product if you yourself do not patronize your own product? Yes. For the mere fact, sasabihin mo sa akin ngayon, kasi lasa yung doon pa lang, hindi ka na effective magbenta. Kasi may restriction ka sa sarili mo.
Gamitin nyo kapatid yung fibrillage. Alam mo ba, sobrang karamihan ng mga sakit, pansinin mo ngayon, cancer, diabetes, arthritis, diabetes, heart problem, high blood. Lahat yan hindi naman inborn eh. Lahat yan acquired. Acquired yan base sa kinakain ng tao. Correct? Yes. Ayun o. If you do not cleanse it, that's what's going to happen to you, to us. May mga tao, lalaki, babae man, tigyawatin. May kilala kayong ganon? Dami may maraming tigyawat sa likod? Yes or no? Yes. Correct. Ito ang problema mo, kapatid. Madumi yung system mo. Sorry, madumi ang system nila pag ganyan. Yung may mga parang tigidik-tigidik sa likod, tigyawat. Yan yun. Subukan nyo, kahit anong inimin mong pampakinis, babalik at babalik kasi yung dumi galing dito. Kasi pag hindi yan lumabas, tandaan mo dumi yan. Parang tulog, di ba? Yung pag umuulan, di ba? Kahit anong gawin mo, pag hindi mo inayos yung pinaka-problema, maghahanap ng butas yung tubig para lumabas. Ang dumi, maghahanap ng labas kung saan siya lalabas. Sa likod. Aabot niya sa mukha. Kapag tinis mo, diba? Now you understand, guys? Yes. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, mag-cleansing ka. Mag-cleansing ka. Are we clear? Yes. Importante na ba mag-cleansing? Yes. Magpa-finalist na ba kayo? Yes. Kailan? Talaga ha? Be honest with my fiber-rich kayo. Importante. If there's any product I'd like to promote, it's fiber-rich. Yung pinaka-importante sa lahat. Importante, especially sa ating mga networker. Ngayon, sir, bakit food supplement ang produkto natin? Kasi, lahat yan may repeat order. Therefore, recession proof. Sa lahat ng negosyo, listen, kung negosyante ka, kung ikaw boss, sales minus expense equals profit. Kung negosyante tayo, ano ang habol mo? Sales, expense, or profit? Profit. Profit. Kasi the bigger the profit, the happy we are. Yes. Yes or no? Yes. Yes. So para tumaas ang profit, kailangan ang sales tumaas at ang expense bumaba. Yes or no? Yes. Ngayon, bakit nagkakaroon ng recession? Listen, bakit nagkakaroon ng recession? Kasi ang recession, mga kaibigan, humihina ang profit. Bumababa. At dahil bumababa ang profit, kasi mahina ang benta. So para maibsan yung lugi, kailangan ang expense lalong bumaba. Ang ginagawa minsan ng mga boss, yung trabaho na 6 days, 5 days na lang. Minsan 4 days na lang. O, patay natin kuryente. Sayang kuryente. Patay ilaw. O, maghiraman na lang kayo ng computer. Ganon. Correct? Why? Because mahina ang profit, mahina ang sales. Why? Kasi mahina ang benta. Mga kaibigan, Mau, may ref kayo sa bahay, wala? Gano'n nakatagal? 6 years na? Kayo ma'am, may ref kayo sa bahay? Gano'n katagal? Tagal na mga gano'n katagal? 10 years. Kayo ma'am, ref niyo. 8 years. Kayo ma'am. 5 years kayo, sir. Ha? Ma'am? Magawa niyo, magawa pa lang kayo, ma'am. 7 years kayo, sir. Ref niyo sa bahay. 10 years na kayo, sir. 15 o 50? 50. Ah, 50. Kasi pag 50, ito kayo, pa ba yan? Alam mo, pansinin mo, meron kang tindahan. Tapos, binibenta mo ref. Tapos, bumili siya 7 years ago pa, di pa rin bibili ngayon. Walang repeat order, di ba? Problema yun? Yes. Kaya importante ang repeat order. Kami mga kaibigan, may TV kami sa bahay. Nung kinasal kami mag-asawa, may nagregalo sa amin TV, 2 TV. Yung sala may TV, yung kwarto may TV. Yung TV namin, yung malaki pa, yung kuba, yung ganyan. Yung gano'n, di ba? Nagets nyo? Yes. This was 2005.
Noong 2007, sabi ko sa asawa ko, bili na kami ng LCD. Sabi asawa ko, Chinese din kasi asawa ko. Kung ako makunat, mas makunat yun. Pero mahal na mahal ko siya. Okay? Kasi naka-record eh. Asawa ko, I love you. Pero kwento lang to, kwento lang naman. Ayaw kumain ng asawa ko kasi sayang pa nga naman. Tama? Noong 2008, hindi na ako nakatain. Ang ginawa ko, yung isang TV tinago ko. Sabi, bakit mo tinago? Isip labs, para bumili tayo ng LCD na. Ayaw pa rin niya talaga. Alam mo, patigasan talaga kami. Alam mo, sinagot ng asawa ko, alam mo, labs, mas maganda rin pala walang TV sa kwarto. Bakit? Mas nakakapagpentuan tayo. Patay ka, hindi yan. Katapos-tapusan, binalik ko ulit yung TV na luma. Alam mo, kailan na kami bumili? Last year, 2013. After 8 years of marriage. Tsaka lang kami bumili. Now, mga kaibigan, anong point ko? Kasi, kapatid, etong TV, ang hirap palitan. Ang tagal masira. Gusto ko naman masira eh. Ayaw masira. Pero tingnan mo, dahil na-anticipate na yan ng Sony tsaka ng Samsung. Kaya anong ginawa nila? From LCD, nagbigas na tayo ng LED. Nagkaroon ngayon ng plasma, ng smart, ng 3D. Diba? Tapos may mga action na gumagano ka, lumilipat ang channel. Diba? Eh pag may lamok, lipat ang lipat. Pansin ninyo ha, ang tao, meron ng TV dahil may bago gustong palitan. Why? Because para mag-repeat order. iPhone. 2011, iPhone 4. 2012, 4S. 2013, iPhone 5, 5S, 5C. Correct? iPhone 4, 2040, maglalabas sila. iPhone Z, A, E, D, F, G, N. Ang haba eh. Ano yun? iPhone 6. Why? Meron ka na para bili ka ulit. Kasi pag hindi sila nagbago, naggawa ng bago, hindi ka bibili. Pag hindi ka bibili, walang repeat order. Tama mali? Tama. Ito pa nakakatawa. May kaibigan ako, meron siyang iPhone 5S. Kakabili lang niya 1 month ago lang. Binebenta niya agad. Sabi ko, bakit mo mabenta? Eh kasi 32 gig lang. May bagong labas, 64 gig. Mag-upgrade daw siya. Question. Ito ngayon ang tanong. Nung nilabas ng iPhone 5S ang 32 gig, pwede rin ba din ilabas kasabay yung 64? Yes. Pero hindi niya kagad nilabas. Para bilhin yung 32, at pag daw gusto yun, tayo siya na neto, bibili ka ulit. Repeat order. Kanya ka-powerful ang repeat order. That's why a lot of telecommunication companies, a lot of companies right now, they keep on developing new product lines. Why? For repeat order. Hindi ba siya sira, bibili ka ulit. Pasinin niyo. Di ba? Tingnan mo, iPad. May iPad 1, iPad 2, iPad 3, iPad 4. iPad mini. 1 and 2. iPad Air 1. Una, bumili kami sa Hawaii, iPad 2. Tapos bumili ako ng iPad mini. Then bumili ako last December ng iPad 1 Air. Diba? Pero bili kami ng bili. Ito sa asawa ko, ito sa akin, me. Ito sa biyanan kong lalaki, sa father. Oto. Bili kami ng bili. Kasi nga, dahil meron kasi. Ganun ka-powerful mga kaibigan ang repeat order. Kaya kung mapapansin nyo, mga kaibigan, ang products natin, mga simple lang, nauubos, natutunaw, para may repeat order. Yung iPad, hindi kasi natutunaw. Kaya upgrade na upgrade. Nagets nyo? Eh sir, sabi ba sir, di ba mas maganda kung products natin naman, yung unique? Narinig nyo ba yun? Gusto nyo ba unique ang product? Yes or no? No. I like to break that paradigm. Mas maganda yung ginawa ni Royal, yung simple at doable.
Alam niyo ba ang ibig sabihin ng unique? Pag sinabing unique, walang market. So ikaw muna gagawa ng market, ikaw magkukonvince sa tao about that product. Eh ang problema, kung hindi ka magaling mag-explain, walang bibili nun. Hello? Yes. Sa products mo, Kojic, Papaya, kahit hindi ka na nagsasalita, nyit, bibili na yan, alam niyo na yan eh. Gluta, alam niyo na yan eh. Wala ka na explain. Kaya ka di ba ang gusto makabenta? Kasi kilala na ng mga tao. Kaya doon pa lang, palakpakan nyo na agad si Royal, right? Yes. And this is the best part to all of you. All of these products, we own the formulation. Tayo may-ari ng formula, we own the patent, tayo nag-design ng mga products na yan. Kaya napakabilis ma-aproba sa ibang bansa kasi tayo lang ang gumagawa. Yes. Sa atin ng manufacturing, tayo ang nag-design, tayo ang nag-patent sa atin lahat. Are we clear? Yes. So tanong ko, maganda ba yung kumpanya natin? Yes. Kaya sa mga nakita ko sa Royal, kung bakit mo nagustuhan si Royal, pangapat mga kaibigan, it's very portable. Bakit? Wala kang binabayarang sweldo, wala kang nirerentahan, wala kang bayad sa kuryente, tubig, alasete, accounting headaches, wala kang problema dyan. Kasi bakit? Pag nagkayo ka ng negosyo mo, ito lang ang sakit ng ulo mo. Ngayon mga kaibigan, tingnan itong equation. Kapag bagsak ang kita mo, lahat o babayaran mo pa rin. Malakas ang benta, maliit ang benta, yan pa rin ang babayaran mo. Yes or no? Yes. I have one thing to share to all of you. Nag-network ba kayo? Yes. Yes or no? Yes. Part-time or full-time? Full time. Full-time. Okay, full-time. Saan kayo nag-network? Saan lugar? Pangasinan, La Union. Ito advice ko sa inyo. Kung meron kayong grupo sa Dagupan, itong advice ko sa inyo, i-maximize nyo to. Alam nyo bakit? Kasi libre kuryente mo rito. Libre tubig mo, libre wifi. Ako, nung nani-network, itong ginagawa ko, ginugol ko to. Titignan ko yung seminar room. Gano'ng kadaming tao. Kasya rito 100. Sige. Ang goal ko, pupunin ko yung seminar room, downline ko lang in 1 month. Yun ang goal ko. Bakit? Kasi point ko, pag napuno ko to, aware ako. Para ako nagkaroon ng sarili kong kumpanya na hindi ko binabayaran lahat.